Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag ka raw matakot sa patay. Matakot ka sa buhay dahil sila raw ang mas may kakayahang gumawa ng masama sa iyo. Dahil ang mga taong pumanaw na ay wala nang kakayahang mag-isip tulad ng mga buhay. Ngunit paano kung ang inaakala mong patay na ay buhay pa pala at siyang magdadala sa iyo ng pinakamatinding bangungot? Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa inyo at sa lahat ng inyong mga solid listeners sa Papa Dudut YouTube channel, sa inyong Papa Dudut Stories. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Edong. 22 anyos pa lamang ako nang mangyari ang ibabahagi kong kwento sa inyo. Papa Dudut, maaga akong nakapag-asawa noon. Sa kasalang bayan lang kami kinasal ng asawa kong si Lizelle. May lupa naman kami noon na nakatiwangwang lang kaya hiningi ko yon sa tatay ko para patayuan ng bahay. Sa awa naman ng Diyos, ang naipon kong pera mula sa construction ay nagamit ko para makapagpatayo ng maliit at simpleng bahay para sa magiging pamilya ko. Sa ibaba lang ang sementado at sa wali naman ang kalahati. Nagkaroon kami ng 2 anak, 5 taon na ang panganay ko noong panahon na yon at ang bunso naman ay 2 taon pa lamang. Sa Pasay ako nagtatrabaho noon bilang isang helper ng mga mason. Umuwi lang ako sa probinsya kada kinsenas para makasama ang pamilya ko. Nakakaraos naman kami sa pang-araw-araw. Pero nang matapos ang ginagawa naming building ay nawala na ako ng trabaho at napilitang umuwi habang naghahanap pa ng mapapasukan. Sabi ko noon sa mga katrabaho ko, tawagan nila ako kapag meron na silang malilipatan. Pero halos 1 buwan na ang lumipas ay wala pa ring tumatawag sa akin. Kaya naman napilitan na akong maghanap ng kahit anong mapapasukan sa bayan. Kaya lang, Papa Dudut, sa dami ng mga walang trabaho sa lugar namin ay mahirap din talagang makahanap ng bagong trabaho. Umi-extra kasi ako sa palengke bilang kargador. Pinatos ko na rin noon ang pagbabarker kahit napakaliit lang ng kinikita. Mas nakakapagod rumakit kesa kapag may trabaho ka talaga. Halos malibot ko na kasi noon yung sentro para lamang makahanap ng mapagkakakitaan. Pero ang masakit pa roon ay nakakatanggap pa ako ng reklamo mula sa asawa ko. Ano ba yan, Owen? 2 beses na lang tayong kumakain sa isang araw . Kaya mo ba talaga na buhayin kami mag-iina? Sabi ng asawa ko. Pero mas gusto kong umiyak ng mga sandaling yon, Papa Dudut. Pero pinigilan ko ang luha ko dahil ayokong makita ng mga anak ko na pinanghihinaan na rin ako ng loob. Masakit po para sa akin ang sinabi ni Lizelle dahil ginawa ko naman ang lahat para makapag-abot sa kanya. Kaya lang ay hindi talaga yon sumasapat. Pasensya na kayo. Ngayon lang naman to dahil hindi pa ako nakakahanap ng mapapasukang trabaho. Wala Puro extra pa lamang ako sa ngayon. Kaya maliit lang talaga ang kita. Hayaan ninyo kapag may trabaho na ulit ako, mag-uulam tayo ng masarap. Hindi na rin tayo mawawala ng bigas.
Kinapitan ko ang pangako kong yon sa kanila, Papa Dudut. Kaya naman ang alokin ako ng kaibigan ko na magtrabaho sa punerarya ay hindi ko na yon tinanggihan pa. Sa totoo lang, Papa Dudut. Kung ibang sitwasyon siguro yon at may iba pa akong mapapasukan ay tatanggihan ko ang offer ng kumpare ko. Ni minsan ay hindi ko naisip na magtrabaho ako sa isang punerarya. Mahina kasi ang loob ko pagdating sa mga patay. Ewan ko ba pero binabangungot ako kapag nakakakita ako ng mga patay kaya hindi ako pumupunta sa mga lamay. Pero dahil maayos naman ang pasweldo roon ay naglakas loob na lamang ako. Total ay kasama ko naman doon ang kumpare kong si Banjo. Magsisimula ng 2:00 at matatapos naman ang 10:00 ng gabi ang trabaho ko doon. Dahil may kalayuan sa bayan ang inuuwian ko, minsan ay inaabot pa ako ng 11:00 ng gabi sa pag-uwi. Yung lumang motor lang na naipundar ko ang ginagamit ko sa pagpasok sa trabaho. Bala ko na nga sanang ibenta yun noon kung hindi ako natanggap sa punerarya. Malaking kabawasan din kasi sa sweldo ang magagastos ko sa pamasahe kaya malaking tulong yon sa akin. Sa ilang araw na pagtatrabaho ko sa punerarya ay parang hindi ko pa rin magawang masanay tuwing may dinadalang patay doon para maimbalsa mo. Araw-araw may bago. At kahit ayaw kong makita ang mga yon ay hindi ko rin maiiwasan dahil doon ako nakatoka sa paglilinis ng mismong embalming room o yung silid kung saan ay iniimbalsa mo ang mga dinadalang bangkay. Hindi ko mapigilang kilabutan tuwing nakikita ang malalamig na bangkay na minsan ay nakadilat pang mga mata na parang nakatitig sila sa akin. Minsan pa nga ay nagiging laman pa sila ng panaginip ko. Mabuti na lamang at mababaw ang tulog ng asawa ko kaya't palagi niya akong ginigising tuwing binabangungot ako dahil sa mga bangkay na yon sa punerarya. Gusto ko nang umalis doon at maghanap na lamang ng ibang trabaho. Pero nangihinayang din ako dahil inaasahan na rin ni Lizelle ang kikitain ko roon. Masasanay ka rin sa mga nakikita mo. Sa una lang yan pare. Ganyan din naman ako noon. Muntik pa nga akong atakihin sa puso nung aksidente kong mahawakan yung patay. Kwento sa akin ni Banjo. Ikukumpara mo naman ako sa iyo ilang taong ka nang nagtatrabaho dito. Saka sinabi ko naman sa iyo diba, takot talaga ako sa mga patay. Ilang beses na akong binabangungot dahil sa mga yan. Katwiran ko sa kanya. Napailing na lamang noon si Banjo at tinapik-tapik ang balikat ko. Basta ang mapapayo ko lang sa iyo pare. Huwag ka na munang iinom masyado ng kape. Kapag ikaw ang maglilinis dyan sa embalming room, pabiro niyang sabi. Langya ka naman pare. Kita mo nang takot na nga yung tao, nagbibiro ka pa ng ganyan. Hindi naman ako napipiko noon pero bigla na naman akong kinilabutan. Gumagabi na kasi. Nakwento rin sa akin ni Banjo na may nagpaparamdam daw sa embalming room at isa sa mga nabiktima ay yung dating janitor. Hindi na raw yon pumasok kinabukasan kaya bigla silang nawala ng tagalinis doon. Alam mo, hindi ka dapat matakot sa mga patay. Kahit magdamag mong titigan yung bangkay na iimbalsamuhin, wala namang gagawin yun sa'yo. Maliban na lang, biglang bumangon yun para sakalin ka. Natawa pa si Banjo sa mga binitawan niyang biro. Hindi ko alam kung paano niya pa nagagawang maging masaya sa ganung pagkakataon. Pero kapag nangyari yun pare, baka mahimatay ako nun. Pero tinawanan niya lamang ako sa sinabi ko. Pero nakaagaw atensyon sa akin ang sumunod na sinabi niya. Sa tinagal-tagal ko nang nagtatrabaho dito, wala pa namang nagpaparamdam sa akin. Pero yung mga kasamahan natin marami ng karanasan dito. Siguro dahil hindi naman talaga ako paniwalain sa mga multo-multo na yan. Kaya walang nagpapakita sa akin. Pagyayabang pa sa akin ni Banjo. Nakinig lang ako sa mga kwento niya. Pero sa kaloob-looban ko ay kinikilabutan na ako lalo na't puro mga patay ang pinag-uusapan namin.
Noong patapos na ang trabaho ko ay kinuha ko na ang mga naipong basura na nakalagay sa itim na garbage bag. Habang bit-bit ko ang mga yon ay bigla akong napahinto nang makarinig ako ng mahinang boses, Papa Dudut. Parang may bumubulong noon sa akin pero mukhang malayo ang pinanggagalingan ng boses. Mahirap isipin pero ganon talaga ang dating noon sa akin. Papa Dudut, kaya ang ginawa ko ay nagpalinga-linga ako sa paligid at sinubukang hanapin kung saan ang gagaling ang naririnig kong boses. Pero wala namang ibang tao sa labas ng punerarya kundi ako lamang. Noong ilapag ko na mga dala kong basura, biglang nahagip ng paningin ko ang isang anino. Kagad kong nabitawan ng mga garbage bag. Papa Dudut, dahil tinitigan ko ng mabuti yung direksyon kung saan ko nakita yung anino. Pero wala namang tao roon. Hindi rin naman yon na daraanan ng mga empleyado sa punerarya. Kaya imposible talaga na may magawi doon. May tao ba dyan? Tanong ko pa para makasigurado pero wala namang sumagot. Hindi lang yon ang unang beses na nakaranas ako ng kababalaghan sa punerarya, Papa Dudut. May isang gabi noon na bago ako umuwi ay may dinalang patay. Nakabalot naman po yon kaya hindi ko nakita ang itsura. Kagad akong umiwas ng tingin, dala ng takot. Pero maya-maya lang ay muntikan na akong mapasigaw sa gulat nang bigla na lamang may bumagsak sa tabi ko. At nang sulyapan ko yon, Papa Dudut, ay yon ang bangkay na kadadala lamang sa punerarya. Kitang-kita mismo ng dalawang mata ko na gumalaw ang bangkay. Pagkatapos ay parang wala lang nangyari. Sabi ng imbalsamador, normal daw yon sa patay lalo na kung kadadala pa lamang sa punerarya. Pero para sa akin, isang tulad ko na wala namang alam pagdating sa mga patay, ay kinikilabutan talaga ako sa mga nangyari, Papa Dudut. Hindi pa yon ang pinakamalalang karanasan ko, Papa Dudut. May isa pang pangyayari na masasabi ko talaga na nagdulot sa akin ng bangungot. Day off ko noon sa trabaho, besperas ng undas. Inaya ko ni Banjo na uminom sa kanila. Sagot niya raw ang alak at pulutan. Minsan lang naman yon kaya hindi na ako tumanggi pa. Nagpaalam na rin ako sa misis ko na gagabihin ako sa pag-uwi. Malapit na ako noon sa bahay ni na Banjo nang makita ko siyang nakatayo sa may poste. Dahil nagmamaneho ako noon ng motor ay hindi ko siya gaanong natitigan pero kilala ko naman ang tindig ng kaibigan kong yon. Kaya kahit nasa malayo siya ay makikilala ko pa rin siya. Pero nang makakalapit na ako doon sa may poste, bigla na lamang nawala si paring Banjo. Laking pagtataka ko noon. Dahil wala naman siyang ibang lilikuan o pagtataguan dahil sa likod ng posting yon ay yung may kataasang bakod ng bahay na nakatayo doon. Pero ang mas nakapagtataka pa, nang dumating ako sa bahay ni na Banjo ay naroon siya at siya pa mismo ang sumalubong sa akin. Yung suot niyang damit ay parehong-pareho sa kawangis niya na nakita ko sa may poste. O bakit parang nakakita ka naman ng multo dyan? Birthday na birthday ko, pare ah. Sabi niya nang mapansin ang naging reaksyon ko. Nagpasya ako na hindi na lamang ikwento ang tungkol doon dahil baka kung ano pa ang isipin niya. Naglapag na rin siya ng mga bote ng alak sa lamesa. At sandamakmak na punutan kaya medyo nawala na sa isipan ko ang nakita ko. Panay kwento ni paring Banjo tungkol sa trabaho namin. Hindi siya nagdalawang isip na ikwento ang pangmamanyak niya sa mga patay. Wala namang magagalit kapag hinipuan ko eh. At tatawa pang sabi niya. Kahit na pare, mali pa rin yun. Kawalan ng respeto sa mismong patay at sa mga kamag-anak niya. At nagtiwala sa mga punerarya. Kontra ko sa kanya. Eto naman oh, napakaseryoso mo talaga palagi. Siyempre biro lang yun. Nang magpatuloy kami sa inuman habang nagkikwento pa rin si paring Banjo ng mga kalaswaan ay bigla na lamang siyang nanginig. Nabitawan niya ang hawak niyang baso hanggang sa bigla na lamang lumugay-gay ang ulo niya. Pare, ano nangyayari sa'yo?
Taranta na ako noon at hindi ko na alam ang gagawin ko dahil hindi na gumagalaw si paring Banjo. Pero ang nakakakilabot sa nangyari ay nakabuka ang bibig niya at nakalawit na ang kanyang dila. Nasa ganong ayos na siya nang dalhin namin sa ospital. Sa kasamaang palad ay wala na siyang buhay nang makarating kami doon. Ang sabi ng doktor ay inatake daw si paring Banjo. Habang nagiinuman kami. Hindi naman yun imposibleng mangyari dahil nabanggit na niya noon sa akin na may dinadamdam siyang sakit. Pero imbis na alagaan ang sarili niya ay mas gusto niyang mabuhay nang walang iniisip na limitasyon. Sa unang gabi ng burol ni paring Banjo ay naging usap-usapan ang pagkamatay niya. May mga nagsasabi na may nagpakita raw sa kanya noong gabing inatake siya. At may nagsasabi ring barang ang kadahilanan. Kahit takot ako noon sa patay ay nagawa kong pumunta sa burol ni paring Banjo. Yon pa lamang ang unang beses na nakipaglamay ako matapos ang naging karanasan ko noon. Ramdam ko ang panlalamig ng mga kamay ko habang nakatayo malapit sa ataol niya. Pinagpapawisan din ako kahit malamig naman ang paligid namin dahil magpapasko. Hindi mo man lang ba sisilipin si Banjo sa huling pagkakataon? Tanong ng isa sa mga katrabaho kong nakipaglamay. Parang nanigas ako sa kinakaupuan ko. Hindi ko alam kung sisilip ba ako sa kabaong para makita si Banjo sa huling pagkakataon. Hindi na kasi ako makakapunta sa mga susunod na lamay dahil kailangan ko ring pumasok sa trabaho. Tumayo ako na may pag-aalinlangan pa rin. Mga ilang minuto rin ako nakatayo sa gilid ng kabaong ni paring Banjo pero hindi ko pa rin magawang tignan ang bangkay niya. Ngunit maya-maya lang papadudot ay bigla na lamang may tumulak sa bato ko. Dahilan para mapasubsob ako sa salamin ng kabaong. Nanlaki ang mga mata ko nang makita si Banjo, dilat ang mata at titig na titig yon sa akin. Napatras ako at dali-daling lumayo sa kabaong habang nanlalamig ang buong katawan. Nag-alala naman sa akin ang katrabaho ko na nakakita sa mga nangyari. Pare, ano nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Tanong niya pero parang hindi na yon na proseso ng utak ko. Kaya hindi ko na rin nasagot pa ang katanungan niya. Nagmamadali akong umuwi sa labas at hindi na nakapagpaalam pa sa pamilya ni Banjo. Takanta naman ang asawa ko sa itsura ko nang makarating ako sa bahay. Namumutla pa ako noon at hindi pa makausap. Pagsapit ng hating gabi ay mahimbing na ang tulog ni na Lizelle at mga anak ko. Pero dilat na dilat pa rin ang mga mata ko. Laman pa rin ng isipan ko ang nangyaring kababalaghan sa burol ni paring Banjo. Sinubukan ko na rin matulog sa pagbabaka sakaling mawala na ang mga tumatakbo sa isipan ko. Pero nang ipikit ko ang aking mga mata ay biglang umihip ang napakalamig na hangin. Kasabay ang malalim na boses na hindi ko alam kung saan nagmumula. Nakiramdam ako. Hanggang sa marinig ko na lamang na may tumawag sa pangalan ko. Doon ko na naidilat ang mga mata ko, papadudot. Napasigaw ako nang tumambad sa akin ang dugo ang mukha ng isang lalaki. Maraming mahahabang marka sa mukha niya at may nangingitim din na sugat sa leeg na parang bakas ng lubid na mahigpit na itinali roon. Muli akong napasigaw nang lumapit ang mukha niya sa akin, papadudot. Pero ang ipinagtataka ko ay hindi man lang nagising si Lizelle sa lakas ng sigaw ko. Hanggang sa naisipan ko na baka ako lang ang nakakarinig noon o wala talagang boses na lumalabas sa lalamunan ko ng mga sandaling yon. Gusto kong itulak ang mukha ng lalaki papalayo sa akin pero hindi ko maigalaw ang aking katawan. Parang bigla na lamang akong namanhid noon. Sa takot ko ay muli akong pumikit. Pinipilit kong isipin na guni-guni ko lamang yon kahit na malinaw na nakita ng mga mata ko ang nakakakilabot na mukha ng lalaki. Sa isipan ko noon ay ang paulit-ulit na panalangin, papadudot.
Alam kong kampo ng dilim ang kaluluwang nagpapakita sa akin at hindi ko alam kung ano ang rason. Kaya yun na lamang ang naisip kong gawin para itaboy ang masamang espiritu. Lumipas ang ilang sandali at naging payapa na muli ang pakiramdam ko, Papa Dudut. Wala na yung kaluluwang nagpapakita sa akin. Pero kinabukasan, habang naghahanda ako ng almusal ng mga bata, kinalabit ako ni Lizelle sabay hawak sa braso ko. "Na paano yan?" tanong niya. Saka ko lang noon napagtanto ang tinutukoy niya ay ang kalmot sa itaas ng braso ko. Mahaba yon pero dahil natatakpa ng manggas ng suot kong damit ay hindi gaanong nakikita ang kabuuan noon. Pero hindi pa rin yon nakalusot kay Lizelle. "Napaaway ka ba kagabi? Nung nakipaglamay ka? Kaya ba wala ka sa sarili mo pagdating mo dito?" tanong ulit ng asawa ko. Pero hindi ko alam kung paano sasagutin ang katanungan niya. Nakalmot ng pusa yan kagabi. Kung napaaway ako, di lang kalmot ang aabutin ko. Baka nagkapasa pa ako o kaya black eye, pabulong ko. Nanlaki ang mga mata ni Lizelle. "Ano? Dapat pinatingnan mo yan sa ospital para maturukan ka." Pero idinahilan ko na lamang sa kanya na wala na akong pera. Sinabi ko lang sa kanya na nilinisan ko kaagad ang sugat kaya hindi na niya yon kailangan pang alalahanin. Hindi ko sinabi sa kanya ang totoo dahil hindi ko rin alam kung paniniwalaan ako ng asawa ko. May kaluluwang gumugulo sa akin noon, Papa Dudut. Pero hindi ko pwedeng sabihin na lang yon nang basta-basta dahil baka mapagkamalan akong nasisiraan ng ulo. Pumasok pa rin ako sa punerarya at hindi na yon tulad ng dati. Mas mabigat na ang kalooban ko sa pagtatrabaho doon dahil wala na ang kaibigan kong si Banjo. Ngunit higit sa lahat ay mas nag-iba sa pakiramdam ko. Mula nang mangyari ang kababalaghan sa burol ni Banjo ay nagsimula na akong makakita ng mga kaluluwa. Nagmamapa ko noon ng sahig nang bigla na lamang mamatay ang ilaw. Natigilan ako at kaagad na nilukob ng takot. Wala akong dalang flashlight at nasa locker din ang aking cellphone. Maya-maya lang, Papa Dudut, biglang may kumalabog. Hindi ko alam kung saan ang gagaling ang ingay na yon. Pero hindi na ako nakagalaw pa sa kinakatayuan ko nang maramdaman ko na parang may nakatayo sa may likuran ko. Nagsitayuan ang mga balahibo ko sa batok at sa braso. Alam kong hindi yon guni-guni lamang dahil ramdam na ramdam ko ang pagkilos niya mula sa may likuran ko. Papunta sa harapan ko hanggang sa bigla na lamang nahulog ang hawak kong map na parang may umaagaw noon sa akin. Mabilis ang paghinga ko at halos mabingin na po ako noon sa lakas ng tibok ng puso ko. Nangapa ako para makaalis sa kinakatayuan ko hanggang sa biglang lumiwanag ang paligid. Nagkailaw saglit pero nawala rin yon. Pero bago mawala ang liwanag, Papa Dudut, ay kitang-kita ng dalawang mata ko ang anino ng isang lalaki. Doon mismo sa pwesto na nararamdaman kong may nakatayo. Sinubukan kong tumakbo ngunit parang may humihila sa mga paa ko. Hindi ako makaalis sa pwesto ko noon at sumigaw ako para humingi ng tulong sa mga kasamahan ko. Pero parang hindi nila ako naririnig. Ilang sandali pa, Papa Dudut, naramdaman ko na lamang na may malamig na lumapad sa leeg ko. Pahigpit yon ang pahigpit hanggang sa hindi na ako makahinga pa. Unti-unting dumilim ang paningin ko ng mga sandaling yon, Papa Dudut. At nang hindi ko na nakayanan ay bumagsak na lamang ako sa pinupunasan kong sahig. Nang magkamalay ako ay naroon ako sa ospital. May mga galos ako sa lieg at nadagdagan din ang kalmot sa braso ko. Ano ba kasing nangyari sa iyo? Magsabi ka nga ng totoo. May nakaaway ka ba sa trabaho? Nag-aalalang tanong ng asawa ko. Pero nanatili lang akong nakatitig noon kay Lizelle, Papa Dudut.
Nagdalawang isip ako na sabihin ang katotohanan dahil mas natatakot pa ako na hindi niya ako paniwalaan kapag sinabi ko ang nangyari ng gabing yon. Parang awa mo na. Sabihin mo na sa akin ang totoo para matulungan kita. Mababaliw na ako sa pag-iisip kung anong nangyari sa'yo. Hanggang sa nag-decide na nga ako noon, Papa Dudut, na magsabi kay Lizelle. Sinabi ko sa kanya na may kaluluwang nagpapakita sa akin at ayaw akong patahimikin noon. Hindi kaya si Banjo ang kaluluwang gumugulo sa'yo? Mabilis akong umiling. Sigurado ako noon na walang kinalaman si Banjo sa nangyaring kababalagan sa akin. Nakita ko noon kung paano siya mamatay. At wala rin akong nagawang masama sa kanya para magparamdam siya sa akin ng ganon. Nang makalabas na ako ng ospital at nakabalik sa trabaho ay hindi ako tinigilan ng mga kasamahan ko sa kakatanong. Ang sabi pa ng isa, may kasamahan na raw sila roon na nahimatay at dinala sa ospital matapos makaranas ng kababalaghan. Tulad ko, may mga kalmot din daw yon sa braso. Alam niyo ba ang dahilan kung bakit may nagpaparamdam sa kanya? Sumagot naman si Ador. Oo, may kinuha kasi siya na pagmamay-ari ng isa sa mga dinalang bangkay dito. Yung may-ari pa naman ng alahas na ninakaw niya, pinatay ng dahil doon. Itinago raw sa bra kaya hindi nakita ng asawa. Yung kasamahan naman namin noon, medyo may kalikutan talaga ang kamay. Pasimpleng ninakawan ang mga dinadalang bangkay dito kapag may mga gamit pang naiiwan. Basta mapapakinabangan pa. Hindi niya pinalampas kaya ayun, kinarma na siya. Bigla akong napaisip. Pero bakit may nagpaparamdam din sa akin? Wala naman akong ninakaw na kahit na ano. Baka naman mahina ang pananampalataya mo, kaya lapitin ka na ng kaluluwang hindi matahimik. Pabiro pang sabi ng katrabaho ko. Hanggang sa sumagi sa isipan ko ang isang pangyayari, Papa Dudut. Nung ikalawang linggo ko pa lamang sa punerarya, habang naglilinis ako ay may napulot akong kwintas. Napagtanto ko kaagad na gold yon dahil marunong naman akong tumingin ng alahas. Pero para makasigurado, pinatignan ko pa sa pawn shop at tinanong na rin kung magkano ang halaga noon. Medyo makapal kasi yon kaya alam kong may kamahalan din ng presyo. Lalo na 24K gold ang kwintas. May kalakihan din ang pendant. Sa pagkakaalala ko ay binigay ko ang sing-sing na yon sa misis ko. Ang sabi ko ay napulot ko lamang ang kwintas kaya pinatabi ko muna sa kanya para itanong ang tungkol doon. Yung kwintas na ipinatabi ko sa iyo, nasaan na? Tanong ko noon kay Lizelle. Pero hindi kaagad nakasagot ang asawa ko. Hindi rin siya makatingin sa mga mata ko ng mga sandaling yon. Lizelle, tinatanong kita kung nasaan ang kwintas na napulot ko. Napakamot sa ulo si Lizelle at naging mailap ang mga mata. Hanggang sa mapaamin ko siya na isinanglanan niya ang kwintas sa pawn shop. Bumagsak ang balikat ko noon at nag-alala ng sobra dahil wala kaming ipantutubo sa kwintas na yon. May natira pa na pera pero hindi sapat yon para matubos ang alahas. Nang gabing yon ay hindi pa rin ako tinigilan ng kaluluwang gumugulo sa akin, Papa Dudut. Nagising na lamang ako na may mabigat na nakadagan sa katawan ko. Hindi ako makakilos dahil sa lalaking nakaibabaw sa akin. Nang makita ko ang mukha niya ay bigla na lamang niya akong sinakal. Napakahigpit ng pagkakahawak niya sa leeg ko ng mga sandaling yon. Kung hindi nagising ang asawa ko, tiyak na hindi ako makakaligtas ng gabing yon, Papa Dudut. Kaya kinabukasan, hindi muna ako pumasok sa trabaho. Naghanap ako ng mauutangan para matapos ang kwintas. Isanangla ko na lang ang ATM ko para makasigurado na magbabayad ako sa uutangin ko.
Tinubos ko ang kwintas at naghanap ng espiritista. Nakausap ko noon yung matandang nagtitinda ng mga herbal sa labas ng simbahan. Kaya siya ang tumulong sa akin para tuluyan ko ng lubayan ng kaluluwang yon. Nakipag-usap siya sa kaluluwa ng lalaking nagmamay-ari ng kwintas. Doon ko nalaman na ang lalaking yon pala ay hindi namatay sa bangungot kundi nagpakamatay. At ang kwintas na nasa bulsa ng lalaki nang mamatay ang kaisa-isang regalo ng yumao nitong nobya. May binigay sa akin na kandila at rosaryo ang matinding espiritista. Ang sabi niya, sindihan ko pa raw ang kandila pag uwi ko. Inilagay ko yon sa may pintuan. Ginawa ko rin ang bilin niya na magdasal pagkatapak ng 6:00 ng gabi, Papa Dudut. Nalaman ko sa espiritistang yon na nabuksan ang third eye ko nang pumunta ako sa burol ni Paring Banjo. Lalo na't nakita ko rin kung paano siya namatay. Bukod sa rosaryo at kandila, nang muli kaming magkita ng espiritista, binigyan naman niya ako ng isang bracelet na gawa sa inukit na kahoy at makapal na sinulid. Isuot mo ang pulseras para hindi ka maging lapitin ng mga kaluluwa. Ito ang sinabi sa akin ng espiritista. Nang araw na yon, Papa Dudut, lagi ko nang suot ang pulseras na bigay sa akin noong matanda. Natakot na ako na muli pang may pagpaparamdam sa akin ang ligaw na kaluluwa. Umalis na ako sa punerarya nang isama ako ng kakilala ko sa pinagtatrabahuhan niya sa construction. Sa ganung paraan ay hindi ko na kailangang manatili sa lugar na palaging may dinadalang patay, Papa Dudut. May mga pagkakataon pa rin na nakakakita ako ng kaluluwa, Papa Dudut. Yun din ang dahilan kaya umiiwas pa rin ako sa mga lamay. Pero hindi na ulit nangyari na may kaluluwang sumusunod at nanggugulo sa akin. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko at maraming salamat po, Papa Dudut, and more power sa inyong programa. Lubos na gumagalang, God bless and happy Halloween sa mga listeners ninyo. Edong. Maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento, Edong. Ito ang isa na namang patunay na kahit sa mga taong yumao na dapat pa rin tayong maging marespeto. Igalang natin sila dahil kahit na wala sila rito sa lupa, nabubuhay pa rin sila tulad natin at may pamilya sila na labis na nangungulila. Ang pagkuha ng mga bagay na hindi naman sa atin ay hindi magandang gawain. Wala mang nakakakita, wala mang umaangkin o maghanap ay hindi pa rin tayo dapat kumukuha ng mga bagay na alam nating pagmamay-ari na ng iba. Hindi lang dahil mali ito, ngunit dahil nakakatakot din na maaaring maging balik noon sa atin. Palagi nating isipin na makakabuti sa ating kapwa ang mga gagawin natin. Para kahit na anong mangyari, good karma pa rin ang babalik sa atin at hindi isang pangyayari na magbibigay sa atin ng hindi magandang ala-ala. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay
Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut